Umpisa na yung init. Sobrang init na. Hindi naman sobra. Kaya lang nag-uumpisa na siya. Sa summer na siya. Dito kasi ang summer dito parang umagalaw yung init sa daan. Pero pag naglamig naman, sobrang lamig naman. Pag nasa ibang bansa ka, parang ayaw mo nang umuwi sa bansa mo. Kasi nga, puro nga kurakot. Parang wala ka nang pwedeng pagkatiwalaan. Parang pakiramdam mo lahat na lang ay gaguhin ka. Samantalang sa ibang bansa, meron kang rights. Sa atin sa Pilipinas, may pera ka, panalo ka. Pag mahirap ka, talo ka. Kaya kung makikipagkaibigan ka, huwag ka makikipagkaibigan sa may pera. Huwag ka makikipagkaibigan sa kumakain ng maayos. Yung laging masarap ang pagkain sa hapagkainan. Dapat makikipagkaibigan ka. Gusto mo ng totoong kaibigan, yung mahirap na. Kasi sila totoong tao sila. Pero pag yumaman na yan, yung mahirap, medyo salbahe na rin. Ay nako, nakakabwisit na umuwi sa bansa, yung sarili mong bansa. Si puro nga kurakot. Tapos parang walang batas. Yung dito kasi batas dito, talagang walang involve ang pera. Yan batas sa atin, pag may pera ka, parang alam mo, kahit na dumi mo, itain mo, sisingutin ng mga yan. Kasi mapera ka, bibigyan mo silang pera. Yan ang ugali ng Pilipino. Basta may pera, kamag-anak, ganun din, mga kamag-anak. Diyos ko, kilala ka, pupuntahan ka sa bahay, matutulog pa sila sa bahay mo. Uto-utuin ka. Sa ganda-ganda mo, ganda ng bahay mo, ganito. Pero pag nakuha na nila ang gusto nila, natulungan mo na sila nung oras na mahirap sila. Pag yumaman na sila, wala na. Hindi ka na nila maalala. Ayaw na nilang kalibel ka nila. Kasi mahirap ka na. Pero nung sila mahirap, gusto mo magiging kalibel mo sila kasi tinutulungan mo sila. Ganito ang totoo lang, iyon ang realidad sa mundo. Yung bang kakilalanin lang nilang tao pag may pera. Iba ako. Kapag may pera ang isang tao, mas gusto ko pang kaibigan yung mga mahihirap kaysa sa mapipera. Kasi tingnan mo mahirap, pag binilhan mo ng pagkain, yung kahit noodles, itlog lang, tuwang-tuwa na yung mga yan. Pero yung mga yaman, bilhan mo sila ng baboy, manok, lechon, parang wala silang kabusugan. Iisip nila na ano ba yaman yan? Busog naman na kami. Hindi na namin kailangan yan, di ba? Yan ang realidad. Ay nako. Sige. Tapos na ang aking video. Uwi na muna ako sa bahay. Nagala-gala muna ako kasi araw ng day off ko. Yan o. Yan yung mga dates na yan. Kahoy na yan. Yan mga dates. Yan mga dates. Yan o mga dates yan. Yung dates na yan, kahit na wala kang pagkain, pag kumain ka ng isa niyan, halimbawa nagugutom ka, isang piraso lang, inaman mo ng tubig, busog ka na. Sa atin may almusal na, may merienda pa, may tanghalian na, may merienda pa, may hapunan na. Paano nga naman uunlad ang Pilipino? Dito sa ibang bansa, kape. Tapos isang karampot na toast o kaya itlog, ayos na. Nanghalian na, alas 3 na ng hapon, alas 4 ng hapon. Walang merienda. Diyos ko, kung sino pa yung mahihirap, yun pa yung lakas lumamon. Sa totoo lang, lakas pa kumain. Pero yung medyo maaayos at may magandang hanap buhay, may maayos na lugar, 2 beses lang kumakain sa mga maghapon. Sa Pilipinas, ilang beses kumain,
almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan. Ay nako. Goodbye na mga kababayan ko.